ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kabila na inaasahang pag-init ng panahon, isang bagyo ang nakakaapekto sa ating bansa. Pinangalanan po itong Tropical Depression Kaloy ng Pag-asa. Magiging maulan kaya ngayong weekend dahil sa bagyo? Alamin yan mula kay GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Maris. Magiging maulan nga sa weekend pero dyan sa Visayas, lalo na sa Mindanao dahil sa panibagong bagyong tinawag na Kaloy ng Pag-asa. Namataan ang sentro ng bagyo sa layong 360 kilometers dyan sa may silangan ng Davao City. Kaninang madaling araw at taglay ng bagyong Kaloy ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Mabagal na kumikilos ang bagyo, pakanlurang direksyon. Nakataas ang public storm signal number 1 dyan sa mga probinsya ng Davao Oriental, Davao del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Sur. Makararanas sa mga nasabing lugar ng mga pagulan na may kasamang pagbugso ng hangin. Kaya po maging alerto sa baha at landslides. Iwasan din ang pagpalaot ng mga may maliliit na sakyang pandagat dahil sa masungit na lagay ng karagatan. Mang Tani, magla-landfall po ba ang bagyong Kaloy? At syempre gusto nating malaman, kailan po ba lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo? Maris, base sa track ng Pag-asa, posibleng bukas yan ng hapon maglandfall yung bagyong Kaloy dito sa may probinsya ng Davao Oriental at pagkatapos tatawid dito sa may Central Mindanao at sa linggo o lunes ng Marso, maaaring ito ay nandito pa sa malapit sa Zamboanga Peninsula. Pero sa wind forecast ng The Weather Company, makikita natin na itong sirkulasyon ng bagyo ay tatawid dito sa may Mindanao at maaaring lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa darating pang Miyerkules. Kaya mga kapuso, dyan po sa Visayas at Mindanao, dapat I am ready sa banta ng baha at landslides. At alamin naman natin ang lagay ng panahon ngayon sa Mindanao, maliban doon sa mga lugar na mayroong signal at maulan na panahon, yung northern part tulad ng Dipolog, Cagayan de Oro, makakaranas din ng mga pagulan hanggang dito sa may Soc-Sargent at yung ibang bahagi ng Davao Region. Yung rain ban naman ng bagyo, nakakaapekto rin sa Visayas, dito sa may eastern section, Samar Leyte area, hanggang dito sa may central part, yung probinsya ng Cebu at dyan sa Bohol. At kung maulan naman sa Visayas at Mindanao, mainit naman po ang magiging panahon dito sa Metro Manila, bagamat bahagyang tataas ang tsansa ng pag-ambon mamayang hapon yan, pero pagdating ng gabi, muli na namang bababayan 10%. At ang ating init factor, posibleng umabot po ng 33 degrees Celsius. May ulan ding maranasan sa iba pang bahagi ng Luzon na paglilinaw ng Pag-asa ay dulot naman ng umiiral na hanging amihan. Mang Tani, karaniwan po ba yung ganitong sitwasyon na nagkakaroon pa rin ng bagyo kahit papasok na yung tag-init at dito sa Metro Manila, sobrang init talaga? Yes, Maris, alam mo naman, dito sa ating bansa, walang buwan na imposibleng hindi dumaan yung bagyo. Pero yung Pebrero, Marso at Abril, yan yung mga buwan na talagang mas mababa yung bilang ng bagyong pumapasok sa PAR kumpara doon sa mga buwan ng Hunyo, Hulyo hanggang sa Disyembre. Kaya hindi po katakataka na magkaroon tayo ng bagyo. Pero yun nga, ang apektado ng bagyo ay yun lamang dito sa mga dadaanan niya. Hindi katulad dito sa buong Luzon na mas maganda yung lagay ng panahon. At bukod nga sa mga probinsyang isinailalim dyan sa storm signal number 1 dito sa may Davao at Caraga region, yun pong ating northern seaboard ng northern Luzon hanggang sa eastern seaboards of northern and central Luzon ay magkakaroon ng masungit na karagatan. Yan dahil sa umiiral na northeasterly wind. Kaya payo po ng Pag-asa, huwag mo nang pumalaot ang mga may maliliit na sasakyang pandagat. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Mang Tani, ang ating GMA Weather Resident Meteorologist na si Nathaniel Cruz.